May mga problema na kaya nating harapin. May mga laban na kaya nating tiisin. Pero may mga pagkakataon na pakiramdam natin ubos na tayo. Minsan, hindi na pera ang problema. Hindi na trabaho, hindi na utang, hindi na bayarin. Minsan, ikaw na mismo ang napapagod. Gigising ka sa umaga, papasok ka sa trabaho, gagawin ang mga dapat gawin, ngingiti sa ibang tao, pero sa loob mo, parang wala ka nang natitirang lakas. At baka may nanonood ngayon na ganito ang sitwasyon. Matagal ka nang lumalaban. Matagal ka nang nagtitiis. Matagal ka nang umaasa. Pero parang wala pa ring nangyayari. Habang ginagawa ko ang video na ito, naisip ko ang mga pagkakataon sa buhay ko na parang gusto ko na lang huminto. Ito ay nararamdaman natin hindi dahil tamad tayo o hindi dahil mahina ka, kundi dahil sobrang bigat na ng lahat. May mga gabi na hindi ka makatulog. May mga umaga na ayaw mong bumangon. At paulit-ulit mong tinatanong ang sarili mo, paano pa ako magpapatuloy? Paano kung wala nang dumating na oportunidad? Paano kung hindi pa rin mawala ang problema? Paano kung wala pa ring pagbabago? Paano kung ganito na lang habang buhay? At alam mo kung ano ang mapanganib kapag nawalan tayo ng pag-asa. Kapag naniwala tayo na wala nang mangyayaring mabuti. Kapag naniwala tayo na tapos na ang lahat. Pero gusto kong sabihin to sa'yo. Kung humihinga ka pa, hindi pa tapos ang kwento mo. Kung nandito ka pa, hindi pa tapos ang plano ng Diyos para sa'yo. Sa Isaiah chapter 40 verse 31, sinasabi dito, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles." Napakagandang pangako na naman. Hindi sinabing hindi ka mapapagod. Hindi sinabing walang problema. Pero sinabi, babaguhin ng Diyos ang lakas mo. The Lord shall renew their strength. At baka yon ang kailangan mong marinig ngayon. Hindi mo kailangang makita agad ang buong solusyon. Hindi mo kailangan malaman agad ang lahat ng sagot. Minsan, ang kailangan lang natin ay sapat na lakas para malampasan ang araw na ito.
At kung pakiramdam mo, hindi mo na alam kung paano magpapatuloy, gusto kong sabihin to sa'yo. Kasama mo ang Diyos. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka niya iniwan. At hindi ka niya iiwan. Ngayon naman, gusto kong mag-alay ng isang panalangin para sa mga patuloy na lumalaban at para sa mga unti-unti nang nawawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dinadala ko po sa inyo ang bawat taong nanonood o nakikinig ngayon na pagod na. Ang mga taong hindi na alam kung paano magpapatuloy. Ang mga taong nawawalan na ng pag-asa. Ang mga taong pakiramdam nila ay wala nang natitirang lakas. Panginoon, yakapin niyo po sila. Palakasin niyo po sila. Aliwin niyo po sila. At ipaalala niyo po sa kanila na hindi niyo sila iniwan. Kapag sila ay nanghihina, kayo po ang maging lakas nila. Kapag sila ay umiiyak, kayo po ang maging kapayapaan nila. Kapag sila ay natatakot, kayo po ang maging pag-asa nila. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. At bago tayo magtapos, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. Sa bawat isa na araw-araw na nanonood o nakikinig sa ating mga panalangin. Sa bawat nagla-like, sa bawat nagko-comment, sa bawat nag-share, at sa bawat nagsasubscribe sa channel na to. Maraming salamat po. Kung mayroon kang personal na prayer request, maaari mo tong ilagay sa comments. Binabasa ko ang inyong mga mensahe at ipinagdarasal ko kayo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-share to. At kung bago ka pa lamang dito sa Dasal, inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang ating mga susunod na panalangin. At kung may kakilala kang pagod na sa buhay at nangangailangan ng panalangin ngayon, maaari mong i-share ang video na ito sa kanya. Baka ito ang eksaktong mensaheng kailangan niyang marinig. At tandaan mo to, hindi mo kailangang makita ang buong daan para makapagpatuloy. Minsan, sapat na ang malaman na may Diyos na kasama mo sa bawat hakbang. Maraming salamat.